Hi, this is Brother Rex Americang muli. Muli po tayong nandito sa palatuntunan ng Diyos. Ito po ang Channel of Blessing, ang Takeover Holy Spirit Channel sa YouTube. Kung saan po muli si Brother Rex America ay nag-aanyaya sa inyo na muli pong tayo'y mag-aral ng salita ng Diyos. Ang ating pong pag-uusapan ngayon, mga kapatid kay Kristo, ay galing po sa 1 Korinto, Kabanata 2, talata 1 hanggang 10. At ito po'y patungkol sa salita ng Diyos, ang karunungan na nagmumula sa Panginoon na inilihim ng Diyos sa mga taong immature. Subalit para po sa mga matured, ito po ay kanyang ipinapahayag. Kaya nga po makikita po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan kung ito po ay ating titingnan, mga minamahal kong kapatid ko kay Kristo. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 2, tingnan po natin ang salita ng Diyos. Ano po mga minamahal, upang sa ganon ay makita po natin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpalaya sa atin. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 2, mula po sa mga talatang 1 hanggang 10, ito po ang sinasabi. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangaral sa inyo, kundi si Hesukristo na ipinako sa krus. Yan. Kaya mahina ako, takot at nanginginig akong humaharap sa inyo. Sa pananalita at pangaral ko'y hindi ko inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos, kaya't hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kanyang kapangyarihan ng Diyos nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. So, yun po ang napakahalaga, ang pananalig sa ating Panginoon Kristo. So, kayo po ba ay nananampalataya na mayroon pong ipinagkakaloob ang Diyos na karunungan o wisdom? Yan po yung divine wisdom mula po sa Diyos. In the gospel po ay tina-challenge po tayo ng Diyos in the keenness of intellect, mga kapatid kay Kristo. However, ang sinasabi ng salita ng Diyos, this wisdom is not for the masses. This is not for the masses of lost sinner, nor it is for the immature believers. It is for the mature. It is for the mature believers who are growing in their understanding of the Word of God. Ito daw pong wisdom na ito ay para doon sa mga nag-grow, na matured, mga kapatid, at nakauunawa ng salita ng Diyos. Sabi nga po ng 1 Korinto 2:6, sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 6, we do not however speak a message of wisdom among the mature. Yan, but yan ang sinasabi ng Biblia. Ang ibig sabihin po ng mature, it means perfect. It means na susunod niya ang kalooban ng Diyos. Pag-usapan po natin kung ano po ang karakteristik nito pong wisdom na ito na tinutukoy ng kanyang salita. Una po, makikita po natin, this wisdom comes from God at not from man. Ito daw pong karunungang ito ay galing sa Diyos at hindi sa tao. At sinasabi po ng verse 7 ng 1 Corinthians chapter 2, this wisdom tells the mature saint about the vast eternal plan that God has for His people and His creation. Ito pong planong ito ng Diyos kasi sinasabi po doon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 7, ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Alisin ninyo, 1 Corinthians chapter 2 verse 7, sabi ron, ang tinutukoy ko'y ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Ang tinutukoy daw pong wisdom na ito ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalagan niya ito para sa ating ikaluluwalhati, bago likhain ang sanlibutan. Nalihim sa tao, itinalaga ng Diyos
na ito'y para sa ating ikaluluwalhati. So makikita po natin, ang wisdom na ito ay hindi mula sa tao, kundi ito'y mula sa Diyos. This wisdom has been hidden. Ito po'y natago, nalihim. Sabi ron sa verse 7, that is why it is called a mystery. Pag sinabi pong lihim, yun po ay tinatawag na misteryo o mystery. For in the New Testament, a mystery is a sacred secret. Sacred means divine, mga kapatid. A truth hidden in past ages, but now revealed to the people of God. Inilihim, subalit sa ngayon ay pinapahayag ng Diyos sa kanyang mga anak o sa kanyang mga tinawag, to the people of God. At ang wisdom na ito, mga kapatid kay Kristo, ay nag-i-involve po yung tinatawag na God's ordination. God's ordination. Kasi sabi nga po, ang tinutukoy ko'y ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao, itinalaga niya, ordination, itinalaga niya ito para sa ating ikaluluwalhati. It is an ordination from God. This means that God made the plan, ginawa po ng Diyos ang kanyang plano, set in the motion and will see to it that it will succeed, magtatagumpay. At tunay naman po na nagtatagumpay ang plano ng Diyos. Ano po ang plano ng Diyos? Ito po yung tinatawag nating redemption. Ano po ang redemption? Yan po yung katubusan na kung saan tayo po'y dati mga makasalanan, nakasanlakay sa tanas, tayo po'y bumagsak. Subalit ang katubusan ay walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 18 to 20. Ito po ang sabi sa wikang Tagalog. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo ay di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo'y ipinahahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. So ipinapahayag po ng Diyos ang mga bagay bago dumating ang katapusan ng sanlibutan. Kaya napakahalaga po na ito po'y ating malaman, ito pong wisdom na ito ay walang iba kundi ang panukala ng Diyos. Sabi nga po, this wisdom result in the glory of God's people. The glory of God's people. Sabi ron po ng verse 7, mga kapatid kay Kristo ng 1 Corinthians chapter 2 verse 7, itinalagan niya ito para sa ating ikaluluwalhati. It is for the glory of God's people. Sa ikaluluwalhati nating mga sumampalataya sa Diyos. One of the greatest exposition, mga kapatid, of this plan of the age is in Ephesians chapter 1. At ang sabi po rito sa verse 6 ng Ephesians chapter 1, sabi, purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Yun ang napakagandang plano ng Diyos para sa kaluluwalhati natin. Yung pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino po yung anak na yun na tinutukoy? Ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Ephesians chapter 1 verse 12, makikita po natin ang planong ito ng Diyos. Sabi ron, kaming mga unang umaasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Kaming mga naunang kumilala kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Sinong tinutukoy? The early Christians, ang mga unang sumampalataya, ang mga alagad ng Panginoon Jesucristo. At ang sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 14, ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos. Amen po. Sa ating mga hinirang, tayo yung mga hinirang, hanggang kamtan natin o kamtin natin ang lubos na kaligtasan. Hanggang kamtin daw po natin ang lubos na kaligtasan, ang Espiritu ang siyang katibayan. Yung po yung tatak ng mga sumasampalataya kay Kristo, yung Espiritu Santo. Sabi ron, purihin natin ang kanyang kadakilaan. Napakabuti po ng Diyos, At yun po ang pangako niya.
Ang wisdom na ito na sinabi po ni San Pablo sa 1 Corinto 2, mga kapatid, masasabi po nating ang wisdom na ito is hidden from the unsaved world. Inilihim lalo na po doon sa mga hindi ligtas. Alin po yung mga hindi ligtas? Yung mga hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo. Sabi po ng verse 8 ng Biblia, do sa 1 Corinthians chapter 2, verse 8, sabi ron, isa man sa mga tagapamahala sa kapanahunang ito'y walang nakauunawa sa panukalang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Kung naunawaan nila, in other words, kung sila'y sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, hindi sana ipinako si Kristo sa krus ng Kalbaryo. So yun po, this wisdom is hidden from the unsaved world. Who are the princes of this world age that Paul mentioned? Sino po ang mga tinutukoy na ito ni San Pablo Apostol? Certainly, the men who are in charge of the government on that time. Saint Paul may have been repairing to the spiritual and demonic rulers of this present age. Sinasabi po kasi ng Romans chapter 8 verse 38 to 39, sabi ron, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga may kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ay sino nga naman ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Wala po. Kung tayo nagmamahal sa Panginoon at kung tayo umiibig sa Panginoon, that's a great wisdom from God. Yan po ang karunungan na tunay na masasabi nating karunungan mula sa Diyos. Walang makapaghiwalay sa atin kung tayo ganap na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. May makapipigil ba sa Panginoong Jesus? Wala po, mga kapatid. Kung ano ang plano ng Diyos, kung ano ang gusto ng Diyos, yun ang magaganap sa ating buhay. Kaya nga po, ang wisdom na ito applies to the believer's life today. Ito po'y ina-apply ang wisdom na ito, tinutukoy ni San Pablo, sa buhay ng mga mananampalataya sa ngayon. Sabi nga po ng verse 9 ng 1 Corinto 2, ganito ang sinasabi ng kasulatan, hindi pa nakikita ng mga mata, ni naririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Isipin niyo mga kapatid ko kay Kristo yan. At ano po ba ang inihanda ng Diyos para sa atin? Ay di ba ang una, ang Panginoon Kristo, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Ang Diyos ay salita. Ano po ba ang salita? Hindi po ba wisdom yan ng Diyos? And that wisdom that is secret to the unsaved and secret to those who are unbelievers and not matured, mga kapatid, kay Kristo, ito'y ang Panginoon Kristo. Our wisdom as believers of Christ is no other than Jesus Christ of Nazareth. Kaya nga po sabi ng Bible, this wisdom applies to the believer's life today. And this verse is often used to funerals and applied to the heaven, but the basic application is to the Christian's life today. Itong verse na ito sa verse 9 ng 1 Corinthians chapter 2 ay ito'y applicable sa ating lahat. And this verse is adaptation from Isaiah 64 verse 4. Sabi po ni Propeta Isaias, Kabanata 64, talata 4, wala pang narinig sa Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sino mang tao, pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumutulong sa mga lingkod mo, na buong tiwalang nananalig sa iyo. Sino po itong pinrapisay na ito ni Propeta Isaias na wala pang narinig sa Diyos na tulad mo, wala pang nakita ang sino mang tao, pagkat ikaw lamang ang Diyos na tinutukoy sa mga lingkod mo, na buong tiwalang nananalig sa iyo. Ang tinutukoy dito ay ang wisdom na ito, walang iba kundi si Hesukristo. Kaya nga po, napakahalaga na i-apply natin ang wisdom na ito sa ating buhay. Little by little, every day, tayo po'y dapat maging katulad
ni Jesucristo sa ating pamumuhay. And this wisdom also applies for all who are filled with the Holy Spirit. Kaya nga po, kung tayo puspos ng Espiritu Santo, tulad ng sinabi sa 1 Corinto 2:10, subalit ito inihahayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Yan po ay kung tayo puspos ng Espiritu Santo, masasaliksik natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng panukala ng Diyos, sapagkat ang Espiritu Santo ang siyang magtuturo, magpapaalaala sa atin sa lahat ng bagay. Sinabi yan ni Jesus Christ doon po sa aklat ni San Juan. Mga kapatid, tayo po ay pinagpala ng Diyos ngayong umagang ito sapagkat alam ko pong kayo'y na-bless sa mga mensahe ng Panginoon. Kung kayo po'y na-bless, muli pong inaanyayan ko po kayong mag-email sa akin para makasama po kayo sa list ng aking pong mga ipinapanalangin mga tao. Ang aking pong email, resamerica@yahoo.com.ph. At bago po tayo mag-end, tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, pagpalain mo po ang mga kapatid kong ito na ngayon po'y sumusubaybay Take Over Holy Spirit channel over YouTube. Dalangin ko, Panginoon, pagpalain mo sila at gabayan araw-araw. Ang kaligtasan ay laging tamasahin po namin upang makamit namin ang ganap naming kaligtasan sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Ito po si Brother Rex America, muling nagsasabi sa inyo, if God is for us, who can be against us? Just commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. God bless po, and bye-bye.